Manuel TV. Sa kabilang banda, si Alexander. Galit ako, galit na galit sa totoo lang. Kinailangan ko ang lahat ng pagpipigil sa sarili ko doon, para hindi masakal si Grace hanggang mamatay. Paano niya nasabi sa akin ang lahat ng mga bagay na iyon? I swear I was going to do something stupid to her when she was speaking, but when I saw Irish looking so helpless on that bed, it made me put my shit together. Hindi ko rin kayang saktan ang kanyang ina. Inilagay ko na siya sa panganib. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, humingi na ako ng tawad. Iyon lang ang tanging nasabi ko sa sandaling iyon, at ito ay isang taos pusong paghingi ng tawad dahil sa totoo lang, masama ang loob ko sa pagpapahirap sa kawawang babae. Kung hindi ko lang nakita ang mga nakaraang buwan na nagmamadali para sa isang $20 million na deal, hindi sana siya nasa ganitong gulo. Itong gulo na tinawag ko sa buhay ko. At isipin na nangyari ang lahat ng ito sa death anniversary ni Katrina. Talking about Katrina and of course Irish, I knew I had to deal with Leo. He forced himself on her and he's going to get it from me. Sumakay ako sa kotse ko at napansin kong nakatayo pa rin si Jade sa labas, ibinaba ko ang bintana. Pumasok ka. Nang makapasok siya ay binilisan ko na. Habang nagdadrive ako, hindi ako makapag-isip ng maayos. Bakit ginawa ito ni Leo? Wala akong ginawang masama sa kanya. Maraming tumatakbo sa isip ko hanggang sa naalala kong may kinalaman si Jade sa lahat ng ito. Siya ang tumawag sa akin, ibig sabihin alam niya ang tungkol dito. Bigla kong hininto ang sasakyan dahilan para mapuwersa siyang umabante bago tumalikod. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib dahil sa takot. Hindi man lang ako humarap sa kanya dahil alam kong may gagawin akong kalokohan. I'll ask you this once, what's your role in all this? Alam kong nanginginig siya. Stop wasting my goddamn time, woman, mahinahon kong sabi sabay kuyom ng kamao. Naramdaman ko ang mga palad niya sa braso ko, pagkatapos ay isang tahimik na singhot at hikbi. Humarap ako sa kanya para lang makitang umiiyak siya. I'm really sorry Alex, hindi ko alam kung anong pumasok sa akin. Nagtaas ako ng kilay. Alam mo bang pinatay ni Leo si Katrina, at kung paano niya binalak na patayin si Irish? Inipit niya ang isang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Ito ang unang pagkakataon ngayong umaga na napagtanto kong wala siyang make-up. Napakapangit niya, o masyado lang akong galit para sabihing pangit siya. Ipinikit ko ang mga mata ko, at hinawakan ang manibela. Did you? Napahikbi pa siya at nawala na ako ng gana. Lumingon ako at humarap ulit sa kanya. Did you? Delikadong mahina ang boses ko, at alam kong kapag hindi siya sumagot, may gagawin akong katangahan. Buti na lang kinuha niya ang pahiwatig at tumango. Nagdilim ang aking mga mata at alam kong ang galit sa kanila ay maaaring pumatay ng tao. I'm so sorry, I swear Alex, I just found out recently. You see, bago pumasok si Katrina sa picture, I loved you but I kept it to myself. Then one day, ipinakilala mo siya sa akin, I was depressed. I wanted you all to myself but you only considered me as a friend. It broke me. It did me bad. Huminto siya at umiyak pa. I was trying my very best para pigilan ang galit ko sa isang piraso. Naglabas siya ng tissue sa kanyang purse at pinunasan ang kanyang luha at ilong. Pero tinanggap ko naman Alex. Ngingiti ako sa araw at magmumukmok sa gabi. Pero kahit minsan hindi ako naghangad ng masama para sa inyong dalawa, dahil alam kong napapasaya ka ng babaeng iyon. Kitang-kita ko, hindi ka naging ganito kasaya simula noong nakilala kita at hindi ko ginustong ako ang mag-aalis nito sa iyo. Then out of nowhere, she died Alex, I swear to you na hindi ko alam na may kinalaman si Leo sa lahat ng nangyari. To me, he was just the cook at si Katrina ay malungkot na namatay sa isang car accident. Ngunit sa totoo lang, gumaan ang pakiramdam ko na siya ay wala sa picture, at sa wakas ay makakakuha ako ng pagkakataon na makasama ka ngunit muli, isang blonde ang nagpakita. This time, humagulgol na siya ng iyak. Iyak ako ng iyak na ikinairita ko. Lumakas muli ang pagkakahawak ko sa manibela at lalong pumuti ang mga buko ko. Naglabas siya ng isa pang tissue paper at pinunasan ang kanyang luhang nataman sa mukha. Kailangan ko na naman itago ang galit ko dahil akala ko mawawala mo siya nang wala sa oras, pero hindi pala at kailangan ko lang sipsipin. Tapos isang araw, nung dinala mo si Irish sa Italy at iniwan mo ako. Dito ako mag-isa, nainis ako at nagugutom kaya napagdesisyonan kong puntahan si Leo at sabihing ipaghanda ako ng paella. Napahinto ako sa pintuan nang marinig kong may kausap siya sa telepono. He was talking to Andre. Huminto ako at humarap sa kanya. Sino si Andre? Napalunok siya. Siya ang kapatid ni Leah. Nagtaas ako ng kilay. At sino si Leah?
Binigyan niya ako ng naguguluhan na tingin. What do you mean by who the fuck is Leah? Si Leah ang babaeng niloko at pinatay mo. Apparently, Leah's fiancé. Literal na nabulunan ako sa laway ko. Ano, Jade, anong pinagsasabi mo? Nilagay ni Jade ang kamay niya sa pisngi ko para pakalmahin ako pero itinulak ko iyon. Patapusin mo na lang ako ha. Hindi na niya hinintay ang sagot ko habang nagpatuloy siya sa kanyang kwento. Narinig kong sinabihan ni Leo si Andre na makipagkaibigan kay Irish. Noong una ay hindi ko naintindihan pero nakinig ako. Gusto daw niyang kaibiganin ni Andre si Irish at dalhin si Irish sa kanya ng maayos para mapunasan niya ito sa balat ng lupa. Nung una, nabigla ako sa narinig ko pero hindi mo ako masisisi kung masaya ako. Alex, mahal na mahal kita at ramdam ko na mahal mo si Irish, kaya pumasok ako at sinabi ko sa kanya na I wanted in. Alex, I'm sorry. Hindi ako nagsisi sa buhay ko nang sabihin sa akin ni Leo na pinatay niya si Katrina, at kung bakit niya ginawa iyon, nagsimula akong matakot sa kanya at nang magsalita siya tungkol sa pagpatay kay Irish. Bago ko pa napigilan ang sarili ko ay humawak na ang kamay ko sa leeg niya at humigpit ang hawak ko. Wala ako sa tamang pag-iisip. Umuubo siya at pilit na tinatanggal ang kamay ko. Masasabi kong unti-unti na siyang nawawala. Ang kanyang mukha ay talagang maputla, at ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit. Muli kong nilakasan ang pagkakahawak ko sa leeg niya. Control your shit, dude. For once, nakinig ako sa subconscious mind ko. Habang nakahawak pa rin ang kamay ko sa leeg niya, sumandal ako sa pinto, binuksan ito, marahas na tinulak siya palabas, isinara ang pinto ko at umalis. She could die for all I care. Habang nagmamaneho ako patungo sa kanyang stupid warehouse na walang pakialam sa anumang stupid speed rules, nagsimula akong magkaroon ng mga ideya kung paano ko papatayin ang motherfucker. Sa sandaling inihinto ko ang aking sasakyan, kinatok ko ang pinto at pumasok. Pinalibutan ng mga tauhan ko ang lugar at inalis ang mga scumbags na inilagay ni Leo sa kanyang kaligtasan, dumb weaklings. Naglakad ako papunta sa kwarto kung nasaan ang punk ass. Namangha ako sa tanawing nasa harapan ko. The fool was unconscious. Malaki ang ginawa ni Roberto sa pagsira ng kanyang mukha. Great job, buddy. Tumango si Roberto sa akin, yumuko at humakbang sa likod. Dinalhan ako ng isa sa mga tauhan ko ng tabako pero umiling ako. No dude, kuhaan mo ako ng alak. Nagpunta ang lalaki upang dalhin ito. I took my time to study the fool na nakasabit sa upuan. Having his beauty rest under my watch. I didn't have time to waste. Ang lalaki ay nagdala ng isang baso at isang bote ng whiskey. Kinuha ko yung bote, hindi ko kailangan ng baso. Binuksan ko ito at humigop. Ang lakas talaga ng alak. Ang gusto ko lang. Dahan-dahan kong binuhusan ang mukha ni Leo at sa paraan ng paglundag niya at pamimilipit sa sakit, alam kong napakaganda ng ginawa ng alak sa pagsunog ng kanyang mga sugat. Humingi ako ng isa pang upuan at sinabi sa lahat na lumabas ng kwarto. Nang makalabas na silang lahat, umupo ako sa harap ni Leo. Hindi maipaliwanag ang galit sa puso ko. Gusto kong sabihin mo sa akin kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Umubo si Leo at tumalsik ng dugo. Isa kang masamang tao, Alexander Romano. Pinatay mo si Leah. How could you fuck my girl and kill her? Hindi ko ito nakuha sa lahat. Sino si Leah? Isang mapanganib at malamig na tingin ang ibinigay sa akin ni Leo. You're freaking asking me that. Leah is the girl you met at Illusion years ago. She worked for you. In fact, I personally recommended the place to her. You didn't even know names of employees so you wouldn't remember her. Siya ay isang morena at siya ang naglinis ng iyong opisina. Remember her now. Then it hit me. Nagsimulang umikot ang mga gulong sa ulo ko. Naalala ko yung babae. Siya ay mayroong sexy French accent. At kung maaalala ko lang, siya ang nag-move on sa akin, tulad ng lahat ng babaeng niloko ko noon. Siyempre hindi ko tatanggihan ang alok ng isang sexy na babae. Hindi ko man lang alam ang pangalan niya. One night stand lang yun pero hindi ko siya pinatay. Hindi ko pinatay ang babae. Oo, ginawa mo, bastard ka. Sumigaw si Leo at alam kong nahihirapan siya, nakatali sa upuan, bugbog lahat at may lakas ng loob na kausapin ako ng ganun. Nilason mo siya. Nanlaki ang mata ko at naikuyong ko ang kamao ko. Sabi ko, hindi ko pinatay ang babae. Tahimik kong ulit, pinandilatan siya ng mata. Tumutulo ang dugo at pawis sa mukha niya at pilit niyang tinatanggal iyon. Pinainom mo siya ng lason. Nanlamig ako, siya ang uminom ng kamandag ng cobra. Naalala ko ang pagturok ng lason sa napakamahal na bote ng alak na para kay Don Pedro. Iniwan ko ang partikular na bote ng alak na iyon sa aking cabinet, ngunit hindi ko ito nakita sa aking pagbabalik. Sa sobrang galit ko binaril ko ang lalaki sa halip na subukang makakuha ng mas maraming kamandag. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang Leah o kung sino man ang kausap niya ang nagnakaw ng bote ng alak. Malaki ang halaga ng alak na iyon kung maaalala ko.
$10,000. Siya ay nagnakaw at ito ay may sariling consequences. At ang motherfucker na ito ay pinagbabayad ako para sa isang krimen na hindi ko ginawa. Ang lakas ng loob. Dahil sa galit, inilabas ko ang aking laging handa na punyal at sinaksak ang kanyang mga kandungan. Napasigaw siya ng malakas na nagdulot ng suntok sa mukha niya. "The fuck, you bastard. You son of a bitch. How could you? How could you make me suffer for something I didn't do?" Dali-dali ko siyang kinala sa upuan, walang katapusang sinuntok. Kinailangan kong ilabas ang galit na ito. Pinahihirapan niya ako sa wala. Sinuntok at sinuntok ko hanggang sa malata ang katawan niya. Tapos huminto ako, hindi ko siya papatayin ngayon. Hindi siya karapat-dapat ng madaling kamatayan. Ipapalimos ko sa kanya ang kamatayan. Una si Katrina. At ngayon si Irish. Ginulo niya ang mga babae ko at magbabayad siya. At magbayad ng mahal. Narinig ko ang pagtunog ng doorbell at napaungol ako sa pag-iisip na buksan ko ito. Alam ko na kung sino ang nandoon. Si Alessandro, brother ko. Pinuno ko sa kanya ang mga nangyayari at nangako siyang magpapakita ngayong umaga. Napatingin ako sa mga pasakong buko, bumuntong hininga at naglakad papunta sa pinto. The moment I pulled the door open, pumasok si Alessandro na halatang nakasimangot. "Nasaan ang bastard na iyon?" Tanong niya gamit ang makapal niyang Italian accent. Bumuntong hininga ako at isinara ang pinto, naglakad papunta sa minibar sa sitting room. "Wala dito ang punk Sandro. Haharapin natin siya mamaya. Kamusta ang flight mo?" Iginulong niya ang kanyang luggage at huminto malapit sa sopa, tamad na bumagsak dito. "Get me some alcohol, bro. I need to cool off. I swear I planned out a whole murder scene in my mind during my flight. Leo should thank his stars that he's not here right now." Pinasadahan ko ng daliri ko ang buhok ko. Close kami ni Alessandro sa simula. Totoong hindi kami magkasundo minsan, pero lagi kaming nagkakabalikan. Ang tatay ko ay wala talaga habang ako ay lumaki at noong siya ay ganap na halimaw. And as for my mom, dad killed her cause she cheated on him when I was 4. Kaya madalas kong kasama ang kapatid ko. Siya ang unang taong nagturo sa akin kung paano gumamit ng baril at kutsilyo para manakit sa mga tao sa murang edad na siyam. Naglakad ako pabalik sa kanya, binigay sa kanya ang isang baso ng whiskey. Tumango siya bilang appreciation at humigop. Fuck, halos 10 oras na akong hindi umiinom. Kumbaga, hindi iyon kakaiba para sa kanya. Hindi naman masyadong mahaba bro, sabi ko sa kanya habang nakaupo ako sa isa sa mga sofa. Na-drain ako, parehong mental at pisikal, at sa totoo lang, emotionally. Hindi ko mapigilang mag-alala kay Irish. Ang kawawang babae ay nasa isang malubhang problema dahil sa akin. Umupo siya at humarap sa akin ng seryoso. "Are you fucking kidding me? It's like eternity. Almost like spending a day without a good fuck. Again, not strange. Aren't you tired of fucking a new woman, son?" Umiling siya. "Nope. And I never will. You think I'm like you who sticks with Jade? Oh, before I forget, the new girl too, anong pangalan niya?" "Andrea, Amanda." Agad na nagdilim ang mga mata ko. All this while, I'd been trying to act cool, hoping na mapapawi nito ang sakit na nararamdaman ko kamakailan. I've been trying to act like everything is okay but in reality, I was dying inside. At ngayon ay kinailangan lamang itong ilabas ni Alessandro. Tahimik akong tumayo. I'd be in my room. Naglakad ako papunta sa hagdanan pero napatigil ako nang magsalita si Alessandro. "You have to fucking stop being a douchebag. Imposibleng nalulungkot ka dahil sa isang babae. Man up bro. If you want her, then get her. Besides hindi ito ang unang beses na nangyayari ito. You'd eventually get sa ibabaw nito." Walang ganang sabi niya. Naikuyong ko ang aking palad habang ang daming galit ang dumaloy sa aking mga ugat. Pinilit kong bumalik at suntukin siya. Hindi ko pinansin ang galit ko at umakyat na lang ng hagdan. Pagpasok ko pa lang sa kwarto ko, napahiga ako sa kama. Isang biglaan ngunit mabigat na bigat ng kalungkutan ang bumalot sa akin. Mas malala ang kalungkutan kaysa noong nawala sa akin si Katrina. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang mga salita ni Grace. Ang hindi patas na paghihiganti ni Leo ay patuloy akong sinuntok sa mukha. Ang magandang mukha ni Katrina ay patuloy na kumikislap sa aking alaala. At ang pinakamasama, ramdam ko pa ang malamig at hubad na katawan ni Irish sa aking mga braso habang isinusugod ko siya sa ospital. Sobra lang ang sakit, halos hindi na makayanan. Bago ko pa napigilan ang sarili ko, sinimulan ko nang itapon ang lahat ng nabasag na bagay sa kwarto ko. Ang lahat ng mga chinaware at mga piraso ng sining na nagkakahalaga sa akin ng isang kapalaran. Pero wala akong pakialam. Ang aking isip ay hindi makapagproseso ng anuman sa sandaling ito at ang aking puso ay hindi kayang tanggapin ang lahat ang trahedya. Nagdusa ako para sa isang krimen na hindi ko ginawa.
Leo, I swear pagsisisihan niya na nakilala niya ako. I'm gonna skin him alive. Sa kaisipang iyon sa aking isipan, pumasok ako sa banyo, nag-iingat na hindi matapakan ang mga basag na piraso ng salamin, nag-refresh at pumunta sa kwarto ni Alessandro. Kakalabas lang din niya ng shower. Pupunta na ako sa warehouse. Sapat na ang pahinga ni Leo. Ngumisi siya. Finally, time to put up my murder scenarios into action. I'll be down in a bit. Tumango ako at akmang aalis na. And Alexander, about what I said earlier, I mean it. If you really want the girl, then go get her. And it's not up for a debate, I'd help you get her back. Mahinahon niyang sabi. Napatingin ako sa kanya saglit. I'd appreciate that. But that's if she survive. Nag-smirk na naman siya. Oh, trust me, she will. Sa kabilang banda, sa hospital. Umupo ang kawawang si Grace sa isang upuan malapit sa kama ng kanyang anak na babae. Hawak-hawak niya ang malamig na mga kamay ni Irish habang humihikbi. Nakomatose pa rin ang anak niya at hindi na lang niya alam kung ano ang iisipin. Si Irish ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa bawat araw. Pagkamatay ng kanyang mahal na asawa, si Ismael, nangako siyang mananatili sa kanyang anak hanggang sa huli. Alam ng langit na hindi niya ito kakayanin kapag may nangyari sa kanyang baby girl. Isang araw pa lang pero hanggang ngayon ay suportado na ng kanyang pamilya. Nagpalitan silang lahat sa pagdating para magpakita ng pagmamahal. Bumukas ang pinto at pumasok si Kendall. Tita Grace, sabi ng binata habang lumalapit sa kanya at niyakap siya. Napaiyak siya. Tita, everything will be okay. Irish is a strong girl. She'll get through it. Alam kong gagawin niya. Pero hindi na napigilan ni Grace na umiyak. Kenny, my little girl is dying. Look at her. She's suffering. Kung pwede lang, mas gugustuhin kung ako ang na-freeze, hindi siya. Pinunasan ni Kenny ang mga luhang naglandas sa kanyang pisngi. I would, if I could too. Irish is so kind for someone to treat her this way. I'm so sorry, Tita Grace. I really tried to stop her. Humiwalay si Grace at pinunasan ang kanyang mga luha. Anong pinagsasabi mo, Kendall? Napayuko si Kendall sa hiya. Tita Grace, I'm so sorry. Alam ko ang lahat ng ito. Alam kong makikita niya si Mr. Romano. Tinulungan ko pa siyang mag-bake ng cake. Kasalanan ko ang lahat at sorry, dapat sinabi ko sa iyo. Ngunit hindi ko alam na magkakaroon siya ng problema. Ipinatong ni Grace ang kanyang mga palad sa kanyang dibdib para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Kendall? Bakit? May kailangan pa ba akong malaman? Sa sobrang ayaw ni Kendall na siya ang magsasabi sa kanyang tiyahin kung paano nagsimula ang lahat ng ito, ginawa pa rin niya. Umiling siya. Hindi makapaniwala si Grace. How could you guys not let me in on all this? Tell me everything I need to know. Everything. Pinunasan ni Kendall ang kanyang luha at umupo sa kabilang upuan sa kwarto. I think you need to sit down too, Tita. It's a long and complicated story. Sa kabilang banda, si Alexander. Agad akong huminto sa harap ng warehouse, lumabas si Alessandro. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay Alessandro, isa lang siyang filthy rich fuckboy. Ngunit para sa mga tao sa mundo ng mafia, siya mismo ang demonyo. Si Alessandro ay masama, walang gugustuhing tapakan ang kanyang mga paa. 3 beses siyang mas wild kaysa sa akin. Natuwa ako na nandito siya dahil masyado akong drained para gawin ang kahit ano kay Leo. At ngayong nandito na ang kapatid ko, ang kailangan ko lang gawin ay umupo at panuurin siyang ginugulo ang puwete ni Leo. Huminto ang isa pang sasakyan sa harap ng warehouse. Si Roberto iyon. Bumaba ako sa sarili kong sasakyan. Sa tamang oras, buddy, sabi ni Alessandro sa kanya at pumasok na kaming lahat sa bahay. Tumango ang mga tauhan ko habang nilalagpasan namin sila. Pagpasok namin sa kwarto, nakita ko si Leo na halatang lumunok nang mapansin ang presensya ni Alessandro. Buti na lang gising na siya. Gaya ng inaasahan, dinalhan ako ng isa sa mga tauhan ko ng upuan at isang water pipe na tabako. Umupo ako, inilagay ko ito sa aking bibig at hinila ito, ninanamnam ang sarap sa pakiramdam. Let the show begin. Lumapit si Alessandro kay Leo. Leo, my man, what's up? Tanong niya na tuwang-tuwa na pinagsalikop ang mga palad. Sinubukan ni Leo na panatilihing tuwid ang mukha ngunit patuloy na nabigo ng malungkot. Napakaduwag. Humakbang si Roberto para manood din ng palabas. Ayaw mo akong kausapin. Ha? Bakit? Hindi pa rin nakatanggap ng sagot si Alessandro. You know, my worst thing is to get ignored. I hate it. Napasimangot si Alessandro nang ilabas niya ang kanyang mga punching ring at ipinadausdaw sa kanyang mga daliri. But I'll forgive you this time. Oo nga pala, son, nabalitaan ko ang tungkol sa ginawa mo. Ang lakas ng loob mo. What's worse is that I actually like Katrina for my brother, but you fucked up. Sabi niya habang diretsyong lumipad ang kamao niya sa mukha ni Leo na naging dahilan ng pagluwa niya ng dugo.
And the new girl. You actually freeze a girl. My brother's girl. The hell? He ended, landing another unearthly na suntok kay Leo. At muli, umubo si Leo at tumalsik ng dugo. Paikot-ikot si Alessandro sa kwarto at huminto sa harapan ko. May dagger body. Tumango ako at naglabas ng isa. Ngumisi siya. It's about time I actually skin his ass alive. He's had his beauty rest on this earth for a long time. And when I'm done, we're going for the other asshole. What this name again? Andre Dubois. Binalik niya ang tingin kay Leo na patuloy na nanginginig. Please Alessandro, don't do it. Nagkunwaring malungkot si Alessandro. You called me by my name. Not boss, not master, not lord. Alessandro, I actually planned to let you go, pero ginalit mo lang ako Leo. Say hi to the devil for me. Oh wait, I am the devil. So just fuck off and got to hell already. Sigaw ng sigaw si Leo at ako naman ay naaliw na nakamasid habang si Alessandro ay naglalaan ng oras sa pagbabalat ng balat ni Leo. At dito na po, nagtatapos ang part 27 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.